pangyayari sa Manila Arena? Noong January 13 ho, ako yung owner ng McJJ. Ano? Ako po yung owner ng McJJ. Tapos, Ang kasama ko nga po, yung anak ko, si Amon, at saka yung si Denmark Sampiego. tama mo sila doon. Opo, Your Honor. Tapos, Wala naman po ako nakita ang mga commotion o ano pa man. Wala po kami nakita. At wala naman po kaming mga nakitang pagbabago ng ano. Kasi po, yung pong aming ka-house nasa baba. so nandoon ka. Naroon Nung po ako. katabi yung kak-house ninyo. Ano yung number ng kak-house ninyo? Hindi ko po tanda, Your Honor. Pero nasa baba po kami. Magkatabi kayo ng kak-house ng mga nawawalang tao. Nasa taas po sila. Sa taas sila, kayo sa baba. Baba po kami, Your Honor. Taga saan ka nga, Mr. Sikson? Tanay Rizal din po. Ha? Tanay Rizal na naman. O Tanay Rizal ka pa rin. So, kilala mo yung mga tao na yon, yung mga nawawala. Kilala po. Kilala ko. Kilala po yung dalawa, pero yung iba po, hindi po. Kilala mo yung dalawa. Yes, Your Honor. So, magkatabi kayo ng kak-house during Yes. the time. Hindi po mo magkalisya po. Yan, ganun po. Maganon. So, anong naobserbahan mo nung panahon na yun? Wala po naman ako nakita, Your Honor. Tahimik, wala naman pong commotion. Yung sinabi ni alias RV, kanina na nakita niya na pinag-hold yung mga taga-Tanay na nawawala ng mga gwardya ng Manila Arena. Hindi mo nakita? Hindi po, Your Honor. Bakit? Siguro po, na panahon na medyo nakahiga po lagi ako sa house. Hindi ko po napansin yun. Nakahiga ka? Opo. All the time, nakahiga ka? Wala ka napansin doon ng mga pangyayari? Hindi po naman po, Your Honor. Pag may, kasi ho, umaalis kami ng madaling araw sa Tanay, nadating kami ng arena, tapos maghapon na po yun, hanggang gabi. RB, alias RB. Nandun ba si Mr. Dison Section nung nangyari yon? Yes po. Nakita niya? Bali po nung naibaba na po yung tao. Ano no? Naibaba na po yung mga biktima. Oh. Nasabihan ko po si sir, pero wala na po yung mga tao. Nakuha na po. So anong ginawa mo nung sinabihan ka niya na wala na yung mga tao na dinala sa ilalim, sa baba? Sinabihan ko po siya na tumigil pagsasalita. Kasi nga po, Pakitanggal nga yung baba mo konti para mo marinig ka na mabuti. sinabi ko po sa kanya na wag na siya magsalita. Kasi nga po, kaibigan niya yung mga nawawala. Kasi nga po, yung isa sa nawawala, si James Bakay, at saka po si Simpego, magkakaibigan, at yan po ay galing sa farm din ni Puchinunog na nahit ko sa kanya. Magkakasama po So sila. therefore, wala ka na obserbahan na nangyayari, siya naka-obserba na may nangyayari na dinala na yung mga tao sa baba, sa basement, sinabihan ka niya, after nung sinabihan ka niya, ang sabi mo sa kanya, huwag na maingay, huwag na magsalita. Sinabi ko po sa kanya dahil siya po lang ang panay-usap na sa akin ng ganun nga po, pero hindi ko naman maintindihan kasi galing nga po ako sa pagkakatulog, galing po sa pagkakahiga. Nanatili po ako nakasahigaan. So ganun yun, nandoon siya, nakahiga lang. Yes po. Sa sinabihan ka niya na huwag magsalita. Bali po nung nagkikwento po kasi ako sa kanila, dumating po yung isang runner po ron, nagpalimber na po ng manok. Kaya po yung sinasabi ko po sa kanila, hindi na po nila siguro naintindihan kasi po iniintindi na po yung manok na ilalaban namin. Okay. How about ikaw, Mr. Edison Sixon? Ay, yung anak, Hamon, anong masasabi mo? Nandoon ka rin noong panahon na yun? Opo. Tapos, ano na-obserbahan mo? Wala naman po. Wala naman pong gulo na nangyari po. Wala ka na-obserbahan? Wala po. Hindi ka na, nandoon ka nung sinabihan niya yung tatay mo na yung mga kasamaan ninyo ay yung mga ibang taga-Tanay, dinala na sa baba, sa basement? Hindi ko po alam po yun. Siya lang po nagsasabi noon eh. Ha? Naikwento lang po sa amin pero di po namin nakita.
Pero nakwento niya sa'yo na dinala sa baba. Hindi ko po na, Hindi mo siya kasama doon, sinabihan? Nagsasalita po ako sa kanila. Hindi ko po alam kung iintindihan po nila yung sinasabi ko. Pero po, nung pagbalik ko po ng Cock House, nagkwento po ako. Pero po sabi nila, huwag ka nang maingay at baka may makarinig pa sa'yo, madamay pa tayo. Ganun po ang sabi nila. Sino nagsabi nun? Si Boss Jojo po. So, ibig sabihin, takot ka. Kaya sinabihan mo ito na huwag na maingay. Wala po ako natatanda na gano'n, Your Honor. Na? Ang ibig ko po sabihin, hindi ko po na sinabihan ng gano'n, kundi ang sabi ko lang po sa kanya, huwag ka nang mag-ingay at baka ikaw ay madamay kasi nga po magkakaibigan siya. Kung ano man sinabi, Yun nga. Parang sinabi mo rin na takot ka rin. Huwag kayong maingay. Huwag ka maingay at madadamay ka. Parang takot kasi ka. nga po wala naman ako nakita, wala naman po kami nakitang pangyayari. Kaya nga, ito lang, napakasimpleng tanong. Hindi sa gusto kong merong kang ilalabas na salita. Ayaw ko niyan. Pawang katotohanan lang sabihin mo. Pero pag sinabihan ka niya na dinala na sila doon sa baba, mga kababayan mo yung mga taga-Tanay, sabihin mo sa kanya, huwag ka lang maingay dyan para hindi ka madamay. Hanggang doon na lang ang... Hindi ko Ang po kuwan naman mo? talaga nasaksiyan, Your Honor. Wala po kami nakita. Siya po lang ang nag-usap sa amin pero hindi po namin nakita. Okay, kung totoo yan na hindi mo nakita, wala kong problema dyan. Ang Yun po, Your Honor. ang sa akin lang is, this committee is looking for those 34 people na nawawala. At 6 doon o 10 doon ay mga kababayan mo sa Tanay Rizal. At kung ikaw ay natakot man na ayaw mo madamay, pinapatahimik mo itong isang witness, then wala akong magawa. Kung hanggang dyan ka lang, okay lang ako dyan, walang problema. Ha? Sa akin lang is lalabas yung katotohanan. Hindi man kita sinasabihan na magsinungaling ka, pero hanggang katotohanan lang tayo. Okay? Wala naman po talaga ako nakita, Your Honor. Okay, wala ka nakita, hindi kita pinipilit. At yung pong kami kumbidahin sa CIDG, wala naman po naman ako nasabing doon. Na salaysay na may nakita o anuan. Ay, kaya pinatawag, hindi ba kita talaga inimbitahan, pero sinabi kasi ni Mr. Atong Ang na gusto niya magsalita kayo, then kaya nga pinatawag ko kayong dalawa para mag-share kayo sa inyong nalalaman. Hindi ko po naman alam kung bakit kami nakasama rito. Pero naroon lang po kami sa pangyayari pero wala po kami nakitang commotion, wala pong gulo. Ay normal yan, natatanungin ka na katabi kayo nagkakaos at nagsabi pa itong isang witness na nandun kayo, sinabihan ka niya na yung kasamahan niya ay yung mga taga-Tanay, nandun na sa baba, dinala. So normal yan, natanungin ka. So ngayon, nasabi mo na wala ka nakita, then you maintain that. Okay lang, wala akong problema dyan. Basta yan ang katotohanan. Gusto ko lang po malinis din yung pangalan ko bilang taga-Tanay. Nung po time na napatawag ako sa CIDG para kunan ng statement, ang nangyari po, medyo kasi siyempre po, naroon din po yung kumpare ko po si Butch Sinunog, naroon din po siya sa habang kami nagbibigay ng statement sa CIDG. Siyempre po, nung matapos yun, nag-usap kami, kinausap niya ako, sinabihan niya ako na mag-ingat ka pare, mag-ingat ka, sabi mo sa inaanak ko, mag-ingat kayo. Hindi ko po alam, lalo po ako kinabahan, hindi ko nga po alam bakit kami pinag-iingat, kung ano po yung nasa likod ng lahat, hindi ko po namin alam yun. Bakit mo sinabi, Mr. Inonog, na mag-ingat sila? Base po sa mga nangyayari, dahil sila miyembro din po ng WPC. Regular po sila naglalaro dyan. Kaya siyempre, nasabi ko po yun dahil sa dami bigla ng nakakagulat, yung volume ng biglang tao mga nawala. Okay. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you, ha? Salamat po, Your Honor. Maraming salamat. Thank you. Dito naman sa iyo, Mr. Butsinonog, may sinasabi si Mr. Atong Ang kanina na nagsinungaling ka daw. Na na wala kang kinalaman sa isabong pero yung pala, nanalo kayo ng malaki. Ilang milyon yun. Kasama ka doon sa grupo na yon. Ano masasabi mo? Una po sa lahat, Your Honor, marireview naman po natin yung
first hearing na umatin ako. Hmm. Hindi ko po dinideny, nakakilala ko si Julius. Pero ang tanong po sa akin doon, yung relevant nung nangyari kay Julius Habilio sa team ko, kung bakit po parati nilang in-insist na si Julius daw po ang financer nung laban namin sa Manila Arena. Sinabi ko rin po sa committee na yun, nung first hearing, hindi po relevant sa amin si Julius Habilio. Pangalawa, yung dalawang kapatid po ni Julius Habilio, yun po ang hindi ko kilala. Yung magkakapatid po na yan, miyembro po yan ng WPC. Wala po akong sinasabi doon na hindi ko kilala si Julius. Isa-isahin lang po natin, Your Honor. Yeah, totoo yun. Sinabi ko lang, yung sinabi ni Atong Ang, na nagsinungaling ka daw, na umiiwas ka na ay hindi ka daw involved sa sabong, yung pala may-ari kang farm. Pero alam ko, as I can recall, inamin mo naman na may Your farm ka, Honor, wala diba, po. na steering. Hindi ko po dinideny na ako farm owner. Hindi ko po dinideny na kakilala ko si Julius. Napaka-premature naman po sabihin kung hindi ko kilala. Isang barangay lang po kami. Pangalawa, yung sinasabi po ni Mr. Ang, Your Honor, na marami yung kilalang politiko. Totoo po yun. 19 to 20 years, nagtrabaho po ako sa isang politiko as a VIP security. At matagal na rin po akong farm owner. Wala pa po ang mga isabong. Yan na po talaga ang hobby ko. Pag-alaga ng manok, maglaban, magpa-finance. Okay, maraming salamat. Sinabi mo naman yan, last hearing, di ba? So ano na ngayon, ang balita sa anak mo? Wala pa rin. Diretso ko lang po, Your Honor, sana yung kay RV para malinawan tayo lang. Ano? Yung kay RV po. Yes, go ahead. Si Paring Jojo, si Mr. Sexton, kumpare ko pong buo yan. Inaanak ko po sa kasal, yung anak niya. Kaya napunta po si RV sa kanya. Nakiusap siya sa akin kung pwedeng mahiram yung isang tao ko. Ang tao ko po, hindi si RV, yung kapatid niya. Sabi ko, ito subukan kong kausapin. Sabi ng kapatid niya, boss, wag na ako. Alam mo, Kuan, mahirap maintindihan yung Kuan mo, yung dahil sa mask mo eh. Pasensya ka na, Your Honor. Medyo nag-iingat lang ho. Gaganitin ko na lang, Your Honor. Oh, yan. Mas marinig ka. Sige. Yan po si RV. Huwag ka mag-alala, hindi ka akusado dito, ha? Baka takot ka mag-cover-cover kayo. Dahil hindi ka akusado dito. Resource person ka namin. Nag-iingat lang po ako, Your Honor. Tsaka complainant ka dahil anak mo nawawala hanggang ngayon. So, hindi ka namin ipapasubo. Kaya lang, hindi ma-record dito ang sinasabi mo dahil nga sa cover. Okay, yan, medyo klaro na. Tuloy. So, tutuloy ko po yung kay RV. Kaya po siya na napunta kay Paring Jojo. Ni-request din po ni Paring Jojo na makakuha ng tao dahil kulang siya sa tao. So, sabi ni RV, sabi ng kapatid ni RV, boss, yung kapatid ko na lang po, medyo intindido yun sa pagmamanok. Kaya dinala ko po si RV Paring Jojo section. Okay. Hindi po siya ang tao ko. Ang tao ko po, yung kapatid niya. Para malinaw lang po. Okay. Yun lang. So maraming salamat. Ha? Thank you. Salamat po, Your Honor. Salamat. Balikan kita sa ADG. Next update. Anong next na kaso mo? Sir, we also have an update with regard to the case number 8 being investigated by the CIDG. And we would like to announce another breakthrough in our investigation. And this is in connection with the case of Ricardo Lasco. Lasco. Yes, sir. A master agent of Isabong, who was kidnapped by more or less 10 armed men at his residence in San Pablo City in Laguna on August 30, 2021. At least 4 witnesses who were present during the incident positively identified suspects
responsible in this case. The identified suspects are policemen. Sino? Anong mga pangalan? They are formerly assigned at the Provincial Intelligence Branch of Laguna Police Provincial Office based in Santa Cruz, Laguna. And the witnesses initially identified 5 suspects through the photographs of the suspects presented to them by the CIDG in coordination with the PRO Calabarzon. Hold muna sandali. Kumsek, sana yung mga witness dito, yung asawa ni Lasco at saka yung mga mother, papaupuin mo, paalisin mo na yung itong Indon Brothers. Paalisin mo na yan sila. Tapos, pati yan si alias RV. Okay ka na? Thank you ha. Yung munang Salamat po. mga babae.